Peki pala, nakakagulat to. Listahan na. Ongkat na. Junior na shock na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay PH News Files. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni PH News Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Peke ang dating drug test ni BBM. Naalala nyo yung sa St. Luke's? Oh, dami pong nagsasabi. Peke. Pero merong patunay ngayon. Ayan, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala bigyan ng credits ang video at boses na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli natin. Ayan, syempre, suportahan natin si Coach Oli mga katunay. Syempre, huwag nyo kalimutang bisitahin ang kanyang channel at huwag nyo kalimutang mag-subscribe and follow para maging updated tayo sa mga vlogs, balita at mga reactions na inihahatid sa atin ni Coach Oli. At syempre huwag nyo kakalimutan ng mga idol din natin, ang Banateros mga katunay. Suportahan din natin yan. Ipagpatuloy natin. Kakalkalin tong records. Pag-uusapan natin maya-maya lang. Saldico nawawala. Saan nagpunta si Saldico? Pambira. Pangatlo, Richard Gomez kasama sa anomalya tungkol sa flood control. Ayan na po. Naku, delikado po. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balit. Ito, simulan muna natin dito. Ano? Senator Robin Padilla. Peke, ang drug test ni Bongbong Marcos. O, yung naalala nyo yung dati sa St. Luke's? Na drug test niya? O, pag-uusapan natin yan. Mandatory drug test para sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Ipinanukala yan ni Senator Robin Padilla sa kanyang Senate Bill 1200 o ang Drug-Free Government Act. Pero ayon sa Malacanang, may mali sa panukala. Gate ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, labag sa konstitusyon ang mandatory o universal drug testing. So baka magsayang lang po ng oras at pera, pondo, si Senator Robin Padilla. Aralin po muna niya po ang nais niyang gawing batas. Teka lang no. Bakit parang hindi pwede yung mandatory? Bakit hindi pwedeng lahat gagastos ng malaking halaga? Mag-aaksaya ng malaking halaga? Saan? Kapag nakita ba nating negative, sayang lang. Kita mo naman, negative naman lahat. Ganun ba yon? Sayang yung pinag-drug testing nila. Ay, nako. Sa totoo lang, hindi po sayang yun, Ma'am Claire. Pasensya na po medyo sagutin lang natin to. Di pa po mas maganda is patunayan ng isang nagseserbisyo publiko na siya ay malinis. Alam nyo, Ma'am Claire, okay lang po sa aming taong bayan yun. Kasi yung gagamitin din namang pondo o pera doon is pera ng taong bayan, hindi nyo naman po pera. Yung pera nga po ng taong bayan kung saan-saan napupuntang walang kakwenta-kwenta Ngayon, kung diyan naman siguro mapupunta sa mandatory drug testing, is okay lang po yun. Para mas maganda at makita ng buong Pilipino na ang leader o mga binoto namin ay talagang malilinis. Okay lang po sa amin, hindi kami magrereklamo. Kung meron mang pong karapatan kasing magreklamo dyan, yung mga tao. No? Kasi po, alam nyo po, wala po kayong say talaga sa kung ano man po ang gagastusin dyan sa gobyerno. Kasi taong bayan po, sa kanila po nang gagaling ang pera po na bilyon-bilyon. Wala po kayong inambag. Ngayon kung mag-ambag din po kayo dyan, siguro kasama din po yung buwis na ibinibigay ninyo. Dahil kayo din po ay tao rin. Kayo din po ay mamamayang Pilipino. Pero hindi po kayo maapektuhan, kundi ang taong bayan. Ngayon kung ganyan naman po talaga, na sa magandang klase naman, mapupunta ang pera ng taong bayan para malaman lang namin kung sino ang adik at hindi, okay lang po sa amin. 'Di ba? Kasi parang unfair naman po sa mga simpleng tao na sila mag-a-apply ng trabaho, kukuha ng lisensya, kukuha ng ganito, sila kumukuha ng drug test. Samantalang diyan sa gobyerno, bakit pinipigilan? Dapat lahat po 'yan. Simula maliit hanggang sa pinakamataas.
para mapatunayan talaga sa taong bayan na yung mga nakaupo talaga ay malinis. Oh. ako. Teka muna ha. Tulungan ninyo ako. May tanong ako. Taas ang kamay ng mga bashers ko na nanonood dito. Ha? O pati na rin yung mga pinklawan. Oh, hindi lang pulaan yung mga pinklawan, yung mga komunista. Taas din ang kamay. May tanong ako sa inyo. Pati yung mga vloggers ni Bongbong Marcos. Oh, may tanong ako sa inyo. Bakit yung mga kaibigan o yung mga malalapit o yung mga tauhan ni Bongbong Marcos ayaw sa drug test? Hindi, di ba? Sige, tanungin ko na rin kayo, pati yung mga DDS, bakit sa tingin ninyo, iwas na iwas sila sa drug test? Di ba, halimbawa ako, vlogger. At hahamunin mo ng drug test si Basti. Uy, sige, bakit? Tulungan ko po kayo. Ko-content ko, hindi ko sasabihin, ay, labag sa batas ang inuutusan, labag sa konstitusyon ang pagpapadrug test. Hindi ako magkakaganon, di ba? O, bakit Hindi pwede kasing sabihin na labag. Labag di ba? Kung yun na ikakatwira nila, hindi pwedeng ganun. Kung labag yan, di dapat. Bakit naman yung simpleng mga tao? Bakit kailangan pala natin ng drug testing? Sana pagpapasok tayo ng trabaho, kukuha tayo ng lisensya o kung ano-ano man kukunin natin na kailangan ng drug testing, tanggalin na yan. Di ba? Di ang taong bayan, pwede rin palang magsalita na bakit kami magpapadrug test? Karapatan namin yan. Labag yan, ba't kami magpapadrug test? Di ba? Kasi sila may karapatan silang magsalita May karapatan silang magsalita na hindi pwedeng ganyan, labag yan. Sa konstitusyon, ganito. Paano naman kaming mga simpleng tao lang? Pwede rin naman na kayong gayahin. Kasi alam niyo, tutuusin lang, no? May kasabihan tayo. Kung ano ang nakikita ng bata sa isang matanda, siyang ginagaya ng bata. Di ba? So kung ano yung nakikita ng taong bayan sa inyo, maaaring gayahin din ng taong bayan. Syempre kayo lang naman yung sinusundan ng taong bayan ayaw nyo ng drug test. Bakit yung mga tao gusto nyo magpa-drug test? Di sana wag na lang lahat. Para lahat pantay-pantay. Bakit hindi kayo gumawa ng isang batas na ipagbawal ang drug test para dumami addict dito sa Pilipinas? Diba? Mas maganda po maging modelo kayo. Ipakita nyo yung pagiging modelo sa lahat ng mga tao. Hindi sinusukat dito na nasa posisyon kayo, nasa ganito. Mas maganda nagiging modelo kayo sa lahat ng taong bayan at ipakita nyo na kayo mismo ang nangunguna sa mga drug testing na yan. Diba? At least yung mga taong bayan is mahiya. Diba? Mahiya. Dahil kayo nga ng mga nasa serbisyo publiko ay nagpapadrug test. Diba? At least susundan kayo. Diba? Ganun dapat. Hindi kasi katwiran yung ganyan. Hindi po katwiran na sasabihin na atin na labag yan. Labag. Gagastos lang tayo ng pera dyan. Hindi ho. Kami nga, nagpapadrug test kami, gumagastos kami ng pera Diba? Magpa-drug test ka doon, magbabayad kami na pa-drug test doon, magbabayad. Ba't kami nagagawa namin, kayo hindi? Ay, nako. Mga vlogger, yung mga kaibigan o yung mga sumusuporta kay Bongbong Marcos, bakit takot kayo sa drug test? Pati nga yung vlogger na sinasabi ko na dating anchor, dating reporter ng isang mainstream media. Kine-question din yung drug test. Ba't pambihira? Pinklawan nyo ang pinklawan. Pati pinklawan ngayon. Tumutulong na rin patungkol sa drug test. Di ba? Diba? Masyado naman kayong nahahalata, Claire. Di ba? Bakit naman pati? Nako. Sana po ay nabasa niya na po ang desisyon ng korte patungkol po dito. Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board, ang allowed lamang po ay ang random drug testing. Bukod dyan, Wala na, mamaya ka na umepal. Dito muna tayo kay Claire. Alam natin na ang boses ni Bongbong Marcos ay boses din ni Claire Castro. So halata dito na sa madaling salita, iwas pa rin si Bongbong Marcos sa drug test. Alam nyo, marami nagsasabi dyan, pwede naman yung drug test na yan may nagsasabi, illegal daw yan. May nagsasabi daw, legal daw yan. Bakit? Sabi nung iba, pwedeng gumawa ng batas patungkol dyan kasi hindi naman ito sa pagtakbo. Dahil ang bawal lang daw, yung dadagdagan mo yung requirements pag ikaw ay tatakbo.
O yung iba naman sinasabi, against, ito yung self-incrimination. O, sa batas, hindi mo pwedeng ipagkanlulo o ilaglag yung sarili mo. Kaya, bakit ako kukuhanan nyo? Humanap kayo ng ebidensya na adik ako. Parang ganon. Hindi ko ilalaglag yung sarili ko. Pero, ang pwedeng papasukin dito ni Robin Padilla, pwede kang gumawa ng batas. Ako hindi po abogado, kaya nga may pagtatalo dito. May nagsasabing legal, may nagsasabing illegal. Di pag-usapan, ipanukala. Ngayon, pag pumasa yung batas at sinabi ng Supreme Court, unconstitutional yan, tigil nyo yan. Agree ako, wala na tayong pag-uusapan. Unconstitutional yan. Susunod tayo. Kumbaga kung ano yung maging desisyon ng Supreme Court. Okay. Patas ang DDS, patas tayo. Hindi tayo Hindi tayo katulad ng iba. Pag gusto natin yung utos ng Supreme Court, pabor. Kung ayaw nyo yung utos, hindi pabor. Hindi, ako kahit anong desisyon. Gawin mong batas yan, Robin Padilla. Pag sinabi ng Supreme Court, illegal, ihinto nyo na yan. Pwede. Ako mauunang magbablog, sasabihin ko unconstitutional yan. Sabi ng Supreme Court, ihinto. Okay. Pero, gawin nating patas. Yes. Paano kung sabihin ng Supreme Court, constitutional yan? Nako. Tuloy yan. Mandatory drug test. Wala na silang magagawa. Pero sa tingin ko, hindi pa rin nila susundin niya, susuwayin pa rin nila. Yung naging desisyon nga ng Supreme Court kay BP Sara, halos sinusuway nung iba. Sinisisi yung Senado. Di ba? Lalo kaya yan pag sinasabing constitutional niya. Sigurado yan. Aanuin pa rin nila yung Supreme Court yan. Yung Supreme Court, para lang nilang ginagawa kasing display. Yung parang kahit ano desisyon ng Supreme Court, huwag natin paniwalaan yun. Parang ganun eh. Ang Supreme Court ay Supreme Court. Dapat nating nare-respeto. Diba? Dapat nire-respeto yan kung ano yung magiging desisyon nila. Dahil mas na kami naman namin nakakaalam na mas maraming alam yung mga yan. Postahan tayo ngayon. Hindi, ano lang yan. Hindi po ako nakikipagsugal. Ano lang yan. Paano ang expression ko lang yan. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Lahat ng paraan gagawin ni Bongbong Marcos na hindi magpa-drug test. Diba? Pustahan. Hindi, sa totoo Pero lang talaga, kay PBBM kasi, hindi ko naman sinasabing kahit kailan hindi ako humusga, kay PBBM na siya ay gumagamit o hindi ako nagsalit. Kahit nga kailan hindi ako nagbanggit na bangag, hindi ako nagbanggit ng ganun. Dahil kahit papaano ako kasi, ako ay may respeto sa presidente at malaki din ang respeto ko sa kanyang ama. Pero hindi ko lang kasi ang gusto yung ginagawa nila sa mga Duterte. 'Di ba? Kasi isa din ako sa sumuporta kay PBBM nung eleksyon eh. 'Di ba? Na talagang ako nagba-vlog ako, talagang sa lahat ng bumabatikos kay PBBM noon, talagang isa ako sa dumidepensa sa kanya. Pero etong mga nangyayari ngayon, kaya ako nakikita nyo kung ganito, is hindi ko na nagugustuhan yung mga taong nakaikot sa kanya. Diba? Hindi ko na nagugustuhan kung ano yung nagiging galaw. Lalong-lalo na yung mga ginagawa sa mga Duterte na alam ko naman sa sarili kong wala silang ginagawang masama. Yung mga Duterte pa ang nagigipit. Ngayon, kung ano man ang nagiging hamon kay PBBM bilang presidente, bilang presidente na lang sana. O kaya bilang siya na lang, respeto sa sarili na lang. Kasi talagang binabas, hindi matitigil ang pambabastos sa kanya kung hindi niya papatunayan o ipapakita sa lahat ng mga mamamayan na mali ang sinasabi tungkol sa kanya. Yun ang kailangan dun. Kahit sabihin natin na bakit ko patutunayan ang sarili ko sa kanila? Ano bang karapatan nila? Hindi po. May karapatan po ang taong bayan na patunayan nyo ang sarili nyo sa kanila. Kasi bilang isang pinakamataas na pinuno, bilang isa sa mga nagbibigay ng serbisyo sa buong Pilipinas, kailangang maging modelo kayo, ipakita nyo at kayo mismo ang manguna sa kung anong hinihingi sa inyo. At para matapos lahat ng mga issues na nakaikot sa presidente. Hindi kasi matatapos ang mga issue na yan kung patuloy na iiwasan, patuloy na tatanggi. Kung ano man ang nagiging hamon sa presidente, dapat tinatanggap niya. Tanggapin. Kasi kapag nag-negative yan,
halos na patunayan na, wala akong ginagawang masama. Nakita nyo naman, negative. Sino ba ang mapapahiya? Yung mga taong nagsasalita na gumagamit ng presidente, gumagamit ng ganito, gumagamit ng ganyan, sila yung mapapahiya. At lilinis ang pangalan ng presidente. Ganun yun. Yun yung magandang gawin para yung issue na yan is matanggal kasi para sa akin yan yung mabigat na issue eh. Bilang politiko, kapag ikaw na pagbibintangan ng ganyan o nasasabihan ng ganyan tungkol sa bisyong yan, masakit sa iyo yan. Or parang hindi maganda sa pandinig. So kung magiging malinis yun, magiging maayos yun, kung ano man yung ibang mga nagagawa mong hindi maganda na halimbawa sa mga hindi na ganun kabigat. 'Di ba? Hindi na ganun kabigat. Kumbaga ang makikita na lang talaga dito, labas na yung bisyo na yan, labas na yung mga na yan kasi negative na. Halimbawa, negative na yung Pangulo. Hindi naman talaga ganun. Ang lalabas na talagang issue sa kanya is yung pagpapadala kay PRRD doon sa Dahig. Yun naman yung at least ayun yun. 'Di ba? Hindi na yung parang napakasakit sa tenga talaga na ganun ka, ganito ka, ganyan ka, kaya yung pag-drug test kasi ganito, di ba? Dapat ganun. Dapat hinaharap ng Pangulo kung ano man ang nagiging hamon sa kanya. Di ba? Kumbaga, kung hindi totoo yan, patutunayan ko sa inyo, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Magpapa-drug test ako, matapos na yan, matapos na yung usapan na yan, o sige, game. Di ba po? Ako yung nagsusuhestyon lang, di ba? Di ba? Alam kong walang bilang ang sinasabi ko at hindi mapapansin nang nandyan sa posisyon. Pero para sa akin, ayun ang nakikita ko. Para matapos yung issue na yan. Pagtaka. Bakit dati may drug test si Bongbong Marcos? Bakit ngayon iwas siya sa drug test? Pag-uusapan natin maya-maya lang. Testing. Bukod dyan, hinamon naman ni House Minority Leader Marcelino Libanan si Padilla na linisin muna ang sarili nitong bakuran. Kamakailan nadawit ang staff ni Padilla na si Nadia Montenegro sa umano'y pagmamariwana sa CR ng Senado. Bagay na itinanggi ni Montenegro na agad naman nag-resign. Dagdag pa ni Libanan, gimmick lang ang panukala. Ayon naman sa kampo ni... Ito. Balikan muna natin yan. Okay, sige, kung gimmick yon, paano? Brad, bossing, sir, contractor, congressman, pambira, congressman, paano kung pumayag si Robin, drug test, siya at pati yung kanyang mga staff? Papayag din? Kasi Hindi, dapat talaga, kasi si Senator Robin din na naghahamon ng ganyan, dapat pagsisimula din kay Senator Robin. No? Ang contention mo, ilinisin mo muna yung bakuran mo. Sabihin, sige, papatunayan ko sa inyo, hindi ako, hindi ako adik, hindi rin adik yung staff ko. Paano kung pumayag? Sasabihin mo rin ba sa presidente? O pinoproteksyonan mo ang presidente? Kasi dapat pag nagsalita tayo, patas. Yan ang sinasabi ko. Pag sinabi kong drug test, hindi ko lang sasabihin kay Marcos. Sasabihin ko rin kay Robin. Sasabihin ko rin. Yes, tama, diba? Yun, tama. Kung si Robin nagsusulong nito, si Senator Robin, dapat mas maganda si Senator Robin din magsimula sa sarili niya. Sa lahat ng mga staff niya. 'Di ba? Mas patunayan niya muna. So, kung naging negative sila at wala silang problema, pwede na ring magsalita si Senator Robin ng mga gano'n na, kayo naman. Kasi ginawa ko na. 'Di ba? Yun naman talaga ang dapat. Ganyan. Nilabas mo yung tapang mo kay Robin Padilla. Paano kung ginamit niya yung hamon mo? Nilabanan niya yung hamon mo. Kaya mong sabihin niya kay Bongbong, baka umurot ang buntot mo. Hindi mo masabi yan kay Bongbong Marcos. Diba? So, kailangan patas parati. Diba? Kasi hindi, alam mo, itong problema hindi ko nilalahat itong problema sa Congress Pag inaayos, instead na tulungan yung mga taong umaayos, binabanatan. Diba? Yes. Instead na tulungan mo si Robin Padilla, teka muna, linisin natin yung hanay. Oo, linisin natin. Sige, ayos yan, suportahan natin. Ayaw ko ng droga, suportahan natin yung drug test. Di ba? Kinukontra nyo pa. Kaya para sa akin, iba talaga yung pamumuno ni PRRD. Talaga nakita natin talaga, linisin. Sisiguraduhin ko walang adik sa hanay ko, walang ganito. Di ba? Pambihira naman kayo.
panukala. Ayon naman sa kampo ni Padilla, hindi gimmick ang kanilang panukala, kundi isang instrumento para maiwasan at may mapanagot. Sa kabilang banda, nakaharap naman ng kakampi si Senator Padilla kay Vice President Sara Duterte. Kapag nagdodroga ka, altered yung state of mind mo eh. So paano natin napapanigurado na sakto yung mga desisyon or ikaw pa ba yung gumagawa ng mga desisyon? Yun. May laman yung sinasabi ni BP Sara. At imposible na wala tong alam. Ano sabi ni BP Sara? Pakinggan nyo mabuti. Siya pa ba ang gumagawa ng desisyon? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay PH News Files. At syempre natunghayan natin ang boss na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon. Kayo mga katunay, sang-ayon ba kayo dyan sa drug testing na gusto istulong ni Senator Robin Padilla sa mga lingkod bayan? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.